Magandang araw sa lahat. Welcome po dito sa ating press conference para po sa updates ng binabantayan nating sama ng panahon na si Tropical Depression Wilma. Ngayong araw po ng Huwebes, December 4, 2025. This press conference is being live streamed at our official Facebook page, DOST Pag-asa, at sa atin pong official YouTube channel, DOST Pag-asa Weather Report. To officially start this press conference, let us hear a short message from the Deputy Administrator for Admin and Engineering Services and also the officer in charge of the Administrator's Office, Ms. Shirley J. David. Sa ngalan po ng aming butihing administrador, Nathaniel T. Servando, nais ko po munang bumati ng isang magandang umaga sa lahat. Sa kabila po na meron na naman tayong binabantayan na sama ng panahon. Pangalawa, nais ko pong magpasalamat sa ating mga media partners na walang sawa pong sumusuporta sa Pag-asa sa mga pagkakataong kagaya nito. Tunay po na kayo ay katuwang namin sa pagpapaunlad o pagdadagdag ng kamalayan ng ating publiko sa mga sama ng panahon na dumarating sa ating bansa. Lalo na po ngayon ang ating binabantayan ay dalawa, yung epekto po ng shear line at yung Tropical Depression Wilma at yung posible pong interaksyon ng dalawa. Pangatlo po sa ating mga kababayan, muli po ang Pag-asa ay nandito upang magpaabot po ng updates ukol po sa ating panahon. Naway wag po kayong magsawa na umantabay sa bawat pong ilalabas na impormasyon ng Pag-asa. Lagi po nating tatandaan, lamang ang may alam. So ang ating po magiging desisyon ay laging informed decision kung nakabase po sa mga datos. Muli po, magandang umaga at sa susunod po mga sandali ay matutunghayan niyo po yung updates na ibibigay ng ating duty forecaster. Maraming salamat po muli. Maraming salamat, Ma'am Shirley J. David, ang ating pong Deputy Administrator for Admin and Engineering Services and also the Officer in charge of the Administrator's Office. At ngayon naman po, para po sa latest updates regarding po sa binabantayang bagyo na si Tropical Depression Wilma, let us hear from our duty forecaster and weather specialist from the Weather Division, Engineer Chris Perez. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ito po yung minomonitor nating low pressure since yesterday at kaninang umaga ay nasa loob na ito ng ating area of responsibility at ganap na naging bagyo kaya binigyan po natin ng local name na Wilma. So dito po sa latest satellite image natin, makikita po natin malayo pa, or hindi naman totally sobrang layo, pero offshore pa rin yung tinatayang sentro ng tropical depression na si Wilma. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa lang 625 kilometers ang layo, silangan ng Katarman, Northern Samar. Lakas ng hangin, umaabot hanggang 45 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Ang pagbugso naman, naabot hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-southwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So yung tinatayang lawak ng bagyo, in terms of yung lakas na hangin, ay umabot ng 200 kilometers mula sa sentro nito. At dahil 625 kilometers pa ang layo, so wala pa itong direktang epekto. Bagamat yung distansyang yan ay inaasahan natin sa mga susunod na araw. Posibleng ang tumawid ng Visayas Southern Luzon area itong tropical depression na si Wilma. Kaya't ngayon pa lamang po, nagtaas na tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito po sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue. Ito nga yung Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte, kasama yung Siargao at Bukas Grande Island at ang Dinagat Island. So, the first time na tinaas natin yung wind signal number 1 ngayong umaga, hindi po ibig sabihin na agad-agad ay dapat ramdam na natin agad yung epekto. No? Yung tinatawag po natin na lead time, ang signal number 1, usually, dapat po, in at least 36 hours pa bago natin maramdaman yung lakas ng hangin na mula 39 hanggang 61 kilometers per hour sa inyong lugar. So, yung palugit na oras, yung around 36 hours, bago pa natin maramdaman yung actual epekto ng bagyo sa mga lugar na binanggit natin, ito po ay sapat na oras para makapaghanda po tayo. Meron po tayong time para patuloy na makipag-ugnayan yung mga kababayan natin dito sa mga nabanggit nating lalawigan, makipag-ugnayan sa kanilang LGU, makipag-ugnayan sa kanilang local DR officials para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Hindi lang po yung mga kababayan natin dito sa inland areas, no, maging yung naninirahan po sa mga coastal areas nitong mga nabanggit nating lalawigan.
So bukod po sa bagyong si Wilma, umiral din po ang amihan sa ilang bahagi ng ating bansa. No? So kanina pinag-usapan natin, ang wind signal ay patungkol sa lakas ng hangin na maaari niyong maramdaman sa inyong lugar dahil sa paparating na bagyo. Yung babanggitin naman natin ngayon yung mga pagbugso ng hangin dahil bukod sa bagyo, may umiiral tayong amihan ngayong araw sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora, Bataan, Calabarzon, Mindoro Provinces, Romblon, Marinduque, Bicol Region at Visayas, or sa natitirang bahagi ng Visayas na walang wind signal, posible rin po makaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin dahil sa amihan. Bukas naman, nakararaming bahagi ng Luzon at ng Visayas, samantala sa darating na Sabado, nakararaming bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental. Yung paminsan-minsang pagbugso naman ng hangin, pwede rito magdulot ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalong karagatan dito po sa mga nabanggit nating lalawigan. So ngayon, tingnan naman po natin ano ang inaasang pagkilos ng tropical depression na si Wilma sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kanina alas 8 ng umaga, ito yung tinatayan nating location, kung babase natin dito sa ating weather map. At bukas nga ng umaga, mapapansin natin ang lokasyon nito, 105 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Kaya binabanggit ko po kanina, malayo pa, may sapat pa tayong panahon, oras para makapaghanda. Bukas ng umaga, bagamat offshore, pero mapapansin natin, halos malapit na po sa kalupaan nga ng ating bansa. At kung titingnan natin sa forecast track, sa possibly bukas ng gabi, dito sa southern part ng Eastern Samar, pwedeng maglandfall or dito sa Giwan or maybe sa Dinagat or any of the Siargao and Bukas Grande Island. Tingnan natin kasi yung area of probability din do. So kung titingnan po natin sa forecast track, itong center track, iyan yung binibigyan natin ng location. So pagdating ng Sabado ng umaga, nandito sa coastal waters ng Inupacan, Leyte, and then pagdating naman ng Linggo ng umaga, dito sa may bandang Castellana, Negros Occidental na, tinatayang sentro. And then sa Lunes ng umaga, bandang coastal waters ng Cuyo, Palawan. And then sa darating na Martes ng umaga, nandito na siya sa may bandang northwest, 125 kilometers northwest ng Puerto Princesa City, Palawan. So tingnan natin, yung mga location na ito, yung mga points na ito, yung sentro lamang po ang pinag-uusapan natin dyan. Kanina binanggit natin 200 kilometers ang lawak ng bagyo. So, pag nag-plot po tayo ng distansya mula sa sentro, yun yung reason kung bakit marami tayong mga areas na may wind signal at posible pang madagdagan habang patuloy na lumalapit ang bagyo dito nga sa Visayas area at habang tumatawid po patungo na Southern Luzon area. So, ito yung center track. Tingnan din po natin area probability, sino ang dapat maghanda sa potential landfall, Eastern Visayas at maging itong northern part ng Caraga. And then generally, in terms of overall effect ng bagyo, regardless of landfall by sentro, tatawid, or sasakupan kayo ng bagyo, lahat po ng babanggitin nating mga may wind signal, lalong-lalo sa mga susunod nating tropical cyclone bulletin. In terms of intensity, sa ngayon, inaasahan natin na posibleng tropical depression intensity habang tinatawid ang landmass or ang central part ng ating bansa. Pero yun nga, every 6 hours, magbibigay po tayo ng update in terms of progress or development, kung magkakaroon bang pagbabago sa direksyon, lakas na inaasahan, habang lumalapit ito sa ating bansa. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung pag-ulan na dala ng bagyong si Wilma. So ito pong color coding na nakikita natin is different from the color coding na pinakita natin kanina because wind signal po yung pinag-usapan kanina, lakas ng hangin. Ngayon naman po, ito naman po ay dami ng ulan. So mapapansin natin, simula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, yung around 100 to 200 millimeters of rain, nasa silangang bahagi ng Bikulan at ng Eastern Visayas. Ito yung unang may expose sa mga ulap na posibleng magdulot ng maraming pag-ulan habang paparating ang bagyong si Wilma. And then itong naka-highlight ng dilaw, 50 to 100 millimeters of rain. So, makikita natin, generally, Southern Luzon, Visayas, at even portions of Mindanao, may significant amount of rains ngayong araw hanggang bukas. Samantala, bukas naman ng hapon, hanggang sa Sabado ng hapon, mapansin natin, mas dumami na yung at around 100 to 200 millimeters of rain dito nga sa Bicol region and most parts of the Visayas area. Habang mapapansin natin, may mga bahagi pa rin ng Mindanao ang may 50 to 100 millimeters of rain. Sa darating naman na Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon,
mapapansin natin yung pag-shift ng mas maraming hangin. Simula po kanina the last 2 days na mula sa silangan, gitnang bahagi, ngayon nasa kanlurang bahagi na ng Visayas area, mas maraming pag-ulan. But meron pa rin significant amount of rain sa nakararaming bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. So yung mga pag-ulan pong dala ng bagyong si Wilma ay posibleng magdulot ng mga pagbaha sa mga mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa mga waterways or ilog dahil either mag-ulan sa inyong lugar, tumaas ang level ng ilog at yun nga, magdulot ng pagbaha, umapaw po yung tubig, or magkaroon ng pag-ulan sa mga karatig lalawigan, umapaw ang kanilang ilog at nagkataon na yung agos ay papunta sa inyong lalawigan. So dapat yung monitoring natin ng mga pagbaha sa low-lying areas at sa mga komunidad malapit sa ilog ay very vigilant po ang monitoring natin. In terms of landslide, sa mga lugar na malapit po sa paanan ng mundo, maging alerto rin po. Samantala, dahil nga sa amihan at sa paparating na bagyo, may nakataas po tayong gale warning. Ang gale warning naman po ay patungkol sa lagay ng alon ng karagatan. Pag meron po tayong weather system na umiral. Sa ngayon, ito pong mga karagatan sa paligid ng Northern Luzon, sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, at maging ilang bahagi ng Eastern Visayas, inaasahan nating magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari, huwag na po munang pumalawot ang anumang uri ng sakyang pandagat dyan para maiwasan po yung peligro na matataas sa pag-alon. At asahan po natin, no, habang lumalapit yung bagyo, magiging maraming lugar na di sa Visayas and Southern Luzon area ang posible pong maging maalon hanggang sa napakaalon as the weekend approaches. So patuloy po tayo magbibigay ng update sa bagyong si Wilma every 6 hours sa ngayon. Ang susunod po natin ay mamaya namang alas 5 na hapon. Yan po muna latest mula dito sa Pag-asa. Maraming salamat, Engineer Chris Perez, ang atin pong duty forecaster at Assistant Weather Services Chief ng Weather Division. At ngayon naman po, pakinggan natin ang report patungkol sa ating mga minomonitor na dams and other hydrological updates to be given to us by our duty hydrologists and senior weather specialist from the Hydromet Division, Ms. Rosalie C. Pagulayan. Po sa inyong lahat. So bigyan ko lamang po kayo ano na po yung updates natin. Hydrological updates doon po sa ating minomonitor na dams at mga river systems. Okay. So, start ko po dito po sa mga dams na ito na nakikita po ninyo sa inyong screen. So, for Angat, meron po siyang pagtaas na 0.11 for the past 24 hours. At dahil napakalapit na rin po niya sa kanyang normal high water level, which is 212, mangangailangan na lamang po siya ng 50 millimeters na pag-ulan. Kung ito pong TD Wilma ay magbibigay po ng ganyan, maari pong abot niya po yung kanyang normal high water level or yung kanyang spilling elevation. And for Ipo, nasa 100.80, so may pagbaba po siya ng 0.19 meters, so meron na lamang po siyang 0.30 meters away from its normal high water level of 101.10 meters. And for La Mesa Dam, nasa 79.34 po siya, so meron po siyang bahagyang pagtaas na 0.03 meters and still 0.81 meters away from its 80.15 meters na overflow elevation. Upper Wawa, ito po ay nasa Rizal. So nasa 127.13, wala po siyang pagtaas for the past 24 hours at meron po siyang 8.21 meters away from its normal high water level of 135. So gusto ko lamang pong i-emphasize again na ito pong mga dams na to ay wala po sila nung tinatawag na flood control component. So once it reach, ito pong mga normal high water nila or yung kanila pong overflow elevation ay kailangan po nilang magbukas or automatic po itong aapaw. Okay, so tignan po natin ano po yung naging behavior po ng Angat Dam for the month of November. So bakit ko po binibigyan ng emphasis ito? So yung kalalagayan po niya, naging epekto po niya, yung naging response niya dun sa previous rains. So in this case, yung November, yan po yung pwedeng mag-define. Ano po yung magiging epekto niya, epekto ng mga pag-ulan, pagdating po ng month ng December. So kung titingnan po natin, napakalaki po ng pag-ulan na naibuhos po dito sa watershed po ng Angat. Total basin rainfall po niya is 666.3.
So ang highest rainfall ay nag-occur po nung dumaan po si TC1, which is 244 millimeters for a 24-hour rainfall. So ito po yan. Ito po. So dyan mo makikita, no? So kung titignan po natin, very saturated na po yung watershed ng Angat. So whatever ulan po na ma-record for the month of December could also have an impact paano po siya magbe-behave kung kailangan pong magkaroon ng spilling operation for the month of December. Okay, similarly, moving forward, ito pong Ambuklaw ay nasa 751.39. So may pagtaas po siya ng 0.01 meters. So meron po siyang 0.61 meters away from its normal high water level of 752. And Binga, may pagbaba po ng 0.05. At it's 0.25 meters away from its normal high water level. So ito pong dalawang dams na to ay currently, meron po silang bukas na gate, one gate at 0.5 and 0.3 and 0.5 meters. And lahat po ng lumalabas na tubig from Ambuklaw ay sasaluhin ni Binga at ang linalabas pong tubig ni Binga ay sasaluhin naman po ni San Roque, which is currently 278.54. At sa ganito pong sitwasyon kung saan meron pong outflow from Binga, it will require only 20 millimeters na pag-ulan para po ma-reach niya yung pong kanyang normal high water level na 280 meters. So dahil po bukas po itong dams na to, no? So meron po tayong naka-up po yung ating flood forecasting and warning system for dam operation. So meron po tayong mga hydrological situationers to warn the people from these three barangays rather. So from Ambuklaw Dam, ito po yung kanyang target area, which is the Barangay Ambuklaw in Bocod and Barangays Dalupirip and Tinongdan in Itogon. Okay, so iwasan po muna yung mga activities dito po sa mga kailugan na ito, no po? And ito po yung hydrological situationer highlighting ano po yung kailangan po na gawin ng ating pong mga lokal na pamahalaan. So ito po, no, kahit po meron po tayong ganitong tinitignan natin yung outflow from the dams, hindi po natin inaalis yung mga pag-ulan along the river system. That could also increase po yung elevation po ng atin pong mga kailugan. Okay. Ito po. So ito naman po yung naging hyetograph ng San Roque. So malaki po yung naging pag-ulan din po within the watershed of these three dams. So for November, ito po naka 322 millimeters po ng pag-ulan within the watershed at nangyari po yung malalakas na 24-hour rainfall during the passage of TC1, which is in November 9 and November 10. Diyan po na-record yung malalakas na pag-ulan. Okay, moving on. For Pantabangan, nasa 215.93 meters po siya. It's still 5 meters away from its normal high water level of 221. So sa ganito pong elevation, it will require 80 millimeters na pag-ulan para po ma-reach yung 221. And for Magat, nasa 187.85, which is still 5.15 meters away from its normal high water na 100.93. Currently ay may gate opening po siya na 2 gates at 3 meters po yung total gate opening. So starting TC Tino ay nagkaroon na po, naka-up po yung ating flood forecasting and warning system for dam operation for Magat Dam kasi napaka-sensitive po ng Magat. Malaki po yung kanyang watershed pero maliit po yung kanyang pinaka-reservoir. Kaya po pag umulan ng malakas po dito within its watershed, napaka-sensitive, napakabilis po niyang mapuno. Kaya po continuous po yung spilling operation po ng Magat Dam as of this time. And for Caliraya, it's still 0.09 away from, bumaba po siya ng 0.09 meters. So currently ay nasa 287.833 meters. So currently, ito po yung mga target areas that could be affected by the spilling operation of Magat Dam. So we have one municipality in Ifugao, which is the Alfonso Lista, and for Isabela, Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna, Mercedes, Burgos, Nagilian, hanggang Gamo po, which is the confluence na po ng Magat River at saka nung main Cagayan River. Okay.
Okay. So ito po, meron din po tayong hydrological situationer for Magat River. Okay, so ito po yung naging kalalagayan po ng Magat Dam for the past month, for November. So malalaki po yung mga pag-ulan na na-record niya. Ito po ay monthly. So na-record po ito as of now, as for November, nakapag-record po siya ng 208.72 millimeters na pag-ulan at nangyari po yung malalakas na pag-ulan during this period. During TC Tino, Uwan at saka po nung Verbena. So malalaki po yung pag-ulan kaya po it necessitated the opening of the spillway gates po ng Magat Dam. So ito po reminder again, hindi lamang po natin tinitignan itong paulan na to, but also if you're looking back dito po, no, we're also looking yung mga lokal na pag-ulan na pwede pong mangyari dito po sa mga kailugan natin. Okay? So ito naman po for Pantabangan, nag-record po siya ng 234 millimeters at nangyari po yung pinakamalakas na pag-ulan noong November 10 during the passage of TC1. Okay, so for now, naka-flood monitoring din po tayo. We have flood advisories for Region 5 and Region 8. So makikita nyo po yan dito po sa ating website. If you click the maps na meron po tayo, meron pong mga icons doon, and you will be directed to the nitty-gritty of all of this flood advisory that we issued. Okay, and I think that will be the last slide. So maraming salamat po. Maraming salamat, Ms. Rosalie C. Pagulayan, ang atin pong duty hydrologist, a senior weather specialist from the Hydrometeorology Division. At bago po tayo mag-accommodate ng questions, we would like to acknowledge our Pag-asa key officials na nandito po ngayon. Deputy Administrator for Admin and Engineering Services and the Officer in Charge of the Administrator's Office, Ms. Shirley J. David. Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Roy A. Badilla. We also have Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Q. Villafuerte II. And we also have the Officer in Charge of the Weather Division, Mr. Samuel Duran, and the Officer in Charge of the Hydrometeorology Division, Ms. Sheila S. Snyder. I-acknowledge din po natin ang presence ng ating mga kaibigan mula sa media po, no? So, acknowledge po natin, andito po ang PTV at ang kanilang team, Abante, ABS-CBN, DZBB. We also have Inquirer and Business Mirror. Alright, so we are now ready to accommodate questions. Pag may mga questions po tayo, maaari na po tayong lumapit sa ating microphone at magpakilala po at ang inyong affiliation. Maraming salamat po. Good morning po sa ABS-CBN. Magtatanong lang, how does the rainfall compare po to the previous typhoons that we've experienced in November? At ano po ang possible risks na kinakaharap ng mga taong nakatira doon sa dadaanan ng bagyo? Sino po ang maring sumagot? Sir? Doc Simulan Mar. ko lang po muna. Nung November, totoo po, above normal rainfall ang experience natin for the month of November. And alam natin, yung si Typhoon Tino, ganun din si Super Typhoon Uwan, brought significant rainfall dito sa eastern, central, and even western Visayas regions. And as we are projecting itong si Tropical Depression Wilma, we're expecting na may significant amount of rainfall din siya na dadalhin, no? That's why meron tayong mga weather advisories na pinalabas. And ang areas that are going to be affected are typically yun din sa most of the Visayas regions, no? Yung sa Eastern Visayas, of course, ang una, and then after that, sa Central Visayas, sa Negros Island region could also potentially be affected with significant amount of rainfall. So hindi po natin inaalis, no, yung possibility ng flooding that could affect those areas. I think ipa-flash sa monitor natin yung areas na possibly maapektuhan ng malalakas na pag-ulan. Thank you po. Of course, with significant amount of rainfall, inaasahan din natin, no? Hindi natin inaalis yung possibility ng landslide, particularly doon sa mga bulubunduking lugar.
Alam naman natin, itong areas na to ng Visayas ay complex din ng kanyang terrain. May mga bulubunduking lugar na maaaring maapektuhan ng landslide with significant amount of rainfall. Thank you po. Dagdagan ko lang po. So, titignan po natin yung ating weather advisory. No? So, meron na po tayong orange na nakalagay dyan. And kung maaalala po ninyo, itong mga nagdaang December, madalas yung ating shearline event. So, meron din po kasi tayong shearline kasama nitong bagyo. So, kapag nag-combine po yung dalawang yan, talagang madadagdagan yung mga paulan natin. And sa mga susunod po na araw, mapapansin natin, kahit pumalayo dun sa track ng bagyo, may mga ulan na meron tayong mga nilagay na nasa ano po yan, weather advisory natin. So hanggang Cagayan, Isabela po, possible magkaroon ng mga pagulan dahil naman po sa enhancement ng shearline po. Maraming salamat, Sir Sam Duran at Dr. Villafuerte. May iba pa po pong katanungan? Yes, ma'am. Good afternoon po from Abante. Ilang bagyo pa po yung inaasahan within this year and gaano po sila kalakas? Dr. Villafuerte? Opo. Maraming salamat po sa katanungan. Base po sa ating forecast para sa buwan ng December, ang inaasahan po natin ay 1 hanggang 2. At ngayon po nakakaisa na tayo. So most likely may isa pa tayong maaaring i-expect towards the end of the year. Maraming salamat, Dr. Villafuerte. At i-accommodate lang po natin yung ilang katanungan sa atin pong Facebook comment section. Ito po, may katanungan po mula po kay Virgil Valencia. Ano po ang asahan sa NCR? Maging maulan na weekend ba tayo? So dito po sa Metro Manila, most likely, kahit po mapapansin natin kanina sa track, no, medyo pabisayas yung tatahakin ni Wilma. So medyo malayo po sa NCR, pero most likely pagka nandito na po banda sa may Sulusi, etong si Wilma, so yung amihan natin or yung shear line pwedeng tumagos dito sa Metro Manila. So most likely, hindi man maging gasing ulan na maring magkaroon ng weather advisory, pero magiging maulan pa rin dahil nga po sa interaction ng amihan or ng ating shear line. Maraming salamat, Sir Sam Duran. At meron pa pong isang katanungan. Ito, nabanggit na po kanina sa report, pero for reiteration po, mula po kay Hani Maiko Montalban, saan po ba maglandfall ang bagyong Wilma? So kung titignan po natin dito sa ating forecast track, so makikita natin na halos sa pagitan po ng summer provinces or most likely southern Leyte or yung Dinagat Islands. So ito po ay araw ng December 8, most likely bukas ng umaga. So yun po yung base po dito sa track. Pero gaya nga po ng laging binabanggit ni Sir Chris kanina, so wag po tayo mag-concentrate doon sa may pinaka-center track, no? So ito po ay cone of probability. Pwede po siyang tumaas or bumaba doon sa ating center track. So ang lagi nating paalala, hindi man ganun kalakas na hangin dahil tropical depression, yung pong paulan. At lagi po nating sinasabi na kapag nag-interact yung ating shear line at yung bagyo, kung maalala po ninyo yung Usman noong 2018, ayun po, napakalakas po ng ulan na dinala po nun. So most likely, kung mababalikan po natin, halos parehas ng itsura. So lagi natin pinapaalala po, no? Kaya nakakahapon pa, naglabas na tayo ng weather advisory para magbigay na po tayo ng awareness sa ating mga kababayan na meron po tayong parating na bagyo and then malakas na pagulan po. December 5 pala po. Opo, bukas, December 5. Alright, may mga katanungan pa po ba tayo dito sa media room? Okay. So yes po. Yes, sir. Papa-clarify ko lang po para malinaw sa tao. Yung shear line po ay banggaan ng
malamig at mainit na hangin. So alin po yung malamig at mainit na hangin? Ito po, kung titignan po natin dito, no? So ito po yung amihan natin. So makikilala natin siya sa parang scale, no? Parang scale yung ulap niya. So ito naman po ay most likely ay ina-associate natin sa easterlies dahil galing po yan sa may Pacific and then sa may Bagyo. So dahil warm core yan. So yan ito po yung line na yan po yung ating shear line. So yan po yan. Ito po yung Bagyo, yan po yung shear line, ito po yung amihan. So yun po. Maraming salamat, Sir Sam Duran. At meron pong katanungan mula po kay Ms. Che Blas Marcelino. Dadaan po ba dito sa Iloilo? Yung bagyo po natin. Ayan po, based po sa track natin, so makikita natin yung pinaka-center track ng bagyo. So southern part po ng Panay, yung pagdaan po nung bagyong si Wilma. And kung mapapansin natin, ganun pa man, so dahil nga po halos malapit din yung center doon sa bagyo, so most likely po magkakaroon ng signal tayo dyan and magiging maulan din po sa may bandang Iloilo. Ay, thank you so much, Sir Sam Duran. May mga katanungan pa po ba dito? Last call na po. I guess wala na din po sa ating Facebook comment section. Alright, kung wala na po. Okay. Alright, so to give us a closing statement and to formally close our press conference, may we hear from Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Roy A. Badilla. I'm sorry po. So, Okay. ang magbibigay po ng closing message ay si... Konting announcement lang Ay, before okay, yung closing message okay ni po. Sir Roy. Oo. Magandang umaga pong muli. I-mention lang din po namin, gusto po namin ipaabot sa inyo, samantalahin po namin yung pagkakataon na nandiyan yung mga kasamahan natin sa media, na ngayong araw po ay na-reach na kasi ng sea surface temperature anomalies, no, yung values doon sa Central Equatorial Pacific. And alam naman natin na in the past few months ay nasa La Nina condition na tayo. But despite that, nag-consistent kasi siya hanggang ngayon, hanggang itong buong buwan ng Nobyembre, ay nasa threshold siya na less than negative 0.5 na degrees Celsius yung kanyang sea surface temperature anomaly. And given that, maglalabas na po tayo ng La Nina Advisory number 1. So 3 buwan na po kasing sunod-sunod na nasa La Nina condition tayo. And then in-expect natin yung La Nina could still persist until first quarter of next year. So roughly about until February. And so because of that, kailangan po nating i-raise na yung current na status ng ating La Nina and it will be called La Nina Advisory. So nasa La Nina Advisory number 1 po tayo. Yun lang po. Maraming salamat po. And I think we can now proceed to... Maraming salamat, Dr. Marcelino Villaperte, sa pagbibigay ng update ng La Nina update. At ngayon, tawagin na po natin ang ating pong Deputy Administrator for for Operations and Services, Engineer Roy A. Badilla. Maraming salamat, Ms. Vivian, at isang magandang tanghali po sa ating lahat. So, nakita natin kanina sa mga presentations ng ating mga forecasters kung nasaan yung bagyo at napansin po rin natin na hindi naman gaano kalakasan yung hangin. Pero ang nakaka-alarming dito ay yung lakas po ng mga pag-uulan na maaaring idulot nitong si Bagyong Wilma. So, inaasahan po natin na medyo magkakaroon po ng mga pagbabaha, mga landslides, katulad ng sinabi ni Doc Bar kanina. So please, ang pakiusap po ng Pag-asa ay sumunod po tayo sa mga warnings, sa mga babala na binibigay ng ating mga local chief executives at saka mga DRR officers. At saka manatili po tayong updated sa mga pinapalabas na mga forecast or mga warnings ng DOST Pag-asa kasi alam naman po natin, bagyo po ito, maaaring pagbago yung track ng ating yung ni Wilma. So, yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Engineer Roy A. Badilla, ang ating pong Deputy Administrator for Operations and Services. At ngayon po, maraming salamat po sa ating mga media partners na nakasama natin ngayon at yung mga kababayan natin na tumutok sa official SOCMED pages natin.
At manatili po tayong nakatutok sa mga updates mula po sa DOST Pag-asa on behalf of our DOST Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel Servando, and the whole DOST Pag-asa community. Maraming salamat po. That concludes our press conference for today.